Hi everyone! Good morning, I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, dalawang manalo, maging panalo kaya. Kung sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Cosmo at Miss Universe Philippines tayo ngayon. So, eto nga, dalawang manalo ang lalaban sa international pageant. Ang isa ay sa Miss Universe at ang isa ay para sa Cosmo International. So, ang sinasabi nila, Mama Sam, ano daw ang masasabi ko sa styling ni Chelsea Manalo at ano naman daw ang masasabi ko dito kay Atisa Manalo. Siyempre hindi naman natin may iwasan yung comparison na tinatawag. Talagang nandoon yan. Hindi mawawala yan yung comparison. Lalo na naging matinding kalaban nila dito sa Miss Universe Philippines ay si Atisa Manalo. At naniniwala din naman ako na hindi mo naman maaalis talaga sa mga tagahanga na humanga talaga sila at kay Atisa Manalo at pansinin nila ang styling na meron itong si Chelsea Manalo. Ako para sa akin, to be honest, kung ako ang tatanungin mo, parehas ko naman silang gusto. Parehas kong inaabangan at parehas kong gustong manalo sa international stage. So, si Atisa Manalo, kung papansinin mo, syempre, bukod doon sa yung profile na meron siya, she is a first runner-up sa Miss International, yung ganda na meron siya, talaga namang masasabi ko, oh my God, kabog na kabog ang beauty na meron itong si Atisa Manalo. At saka, syempre, yung caliber, yung kalibre. At ito, dito sa pagpunta ni Atisa Manalo sa Vietnam, pinatunayan ni Atisa Manalo na she is incredible, na isa siyang Atisa Manalo. Styling, grabe. Sobrang winner ng styling niya. Panalo ang nakikita natin na galaw, ganap, talagang nakakasya kung iisipin mo. 2 araw pa lang siya dito pero parang 1 buwan na siya dyan at parang siya yung nanalo na ng Miss Cosmo. Sobrang ganda ng ipinakitang styling ni Atisa Manalo. Sobrang high level. Talagang ang lakas talagang makaati sa panalo to. So, yon. So, yun yung masasabi ko. At nagugulat tayo sa ipinapakita na energy, sa ipinapakita ni Atisa Manalo, yung beauty na meron siya, talagang impactful beauty. At kung ito yung logo ng Miss Cosmo, I think swak na swak si Atisa Manalo dito. Sobrang impactful talaga. Sobrang winner. Sabi ko nga, ang ganda ng eksena ni Atisa. Gusto ko yung ganap. Gusto ko yung mga eksenang ginagawa niya. Ang lakas umarangkada, ang lakas magpaandar, ang lakas umeksena. At kahit kayo, nagugulat kayo sa ipinapakita ni Atisa Manalo. Tama? So, yun. So, talagang grabe mula sa details ng ayos ng mga mata, yung makeup ng mga dito sa talukap niya, and then yung makeup, styling, damit, wala akong masabi. Grabe, Atisa, ikaw na ang tunay na Diyosa. So, yan. Kaya naman, hindi naman din maiwasan, ikumpara din itong si Atisa sa styling na nakikita natin naman dito sa pambato natin ng Miss Universe. So, mula sa ganda, pagkukumpara. Ako para sa akin, syempre, iba yung ganda ni Chelsea Manalo. She's a charming. Atisa is a gorgeous. Tama? So, iba yun eh. Magkaiba yun eh. Pag gorgeous ka talagang masasabi, Diyosa yan. Diyosahan ang dating yan. Pag charming naman, cute. Diba? Pero kasi, may laban din naman ng mga charming. Kaya nga nanalo si Chelsea Manalo dito sa Miss Universe Philippines because of her charm. Diba? So, yung swerte na meron siya, plus yung charming ng beauty na meron siya, ayun yung nagbigay ng panalo dito kay Chelsea Manalo. And then, I think, etong charm na meron siya,
ayun yung dadalhin niya sa Miss Universe. Sabi nga ganun, basta may charm, mapapansin yan. Kasi napaka-importante kasi na may charm ka. Ako kasi wala eh. Wala ako noon. Charot. So, hindi ako charming. I'm cute. Charot. So, yun. So, hindi ako charming. Ano ako eh, gorgeous. Oh, di ba? So, napaka-importante kasi nun charming beauty. So, isa to sa mga magbibigay pansin. Dito napapansin yung mga dark horse candidates. Kapag charming ka, tapos dark horse ka, diyan yung potential na ay mananalo to. Ganon. Pwede tong manalo. So, doon pumapasok yung pagiging dark horse. Kaya, napapansin sila. So, yon. Ako para sa akin, yung styling, yes, mahina pa ang styling ni Chelsea Manalo. To be honest, kung ikukumpara mo kay Atisa Manalo, sobrang swak na si Atisa Manalo for the Miss Universe level. Kung sa Miss Universe mo siya dadalhin, matutuwa ang mga bakla kapag ganyan ang nakitang styling. And then dito kay Chelsea, medyo parang nagsisimula pa lang naman kasi kaya wala pa tayong makita talaga na pasabog na styling. But ang akin, gusto ko ay mapag-aralan nila ng maigi kung ano nga ba yung styling. Dapat kasi yung katulad ng atake ng kay Atisa Manalo, ganun yung mga galawan. Hindi ko naman sinasabing gayahin, pero dapat magkaroon talaga sila ng pasabog na ipapakita sa mga tao. So ako naman, parang feeling ko naman, meron naman. So maghintay lang tayo. Bigyan natin siya ng time na makapaghanda. Si Atisa kasi, ang advantage kasi dito ni Atisa, alam niya kung paano gagalaw sa mga ganitong eksena. Alam niya kung ano ang bagay sa kanya. Alam niya kung paano gumalaw sa larangan ng pageant. So ngayon, malalaman natin yan pagdating na ng panahon kung sino yung kakabog. So ako, para sa akin, naniniwala ako na maghintay lang tayo about Chelsea. May pasabog at may paandar to sa Miss Universe. And I think hindi naman niya tayo bibiguin. Sa ngayon, yes, totoo, mahina ang makinarya na meron ito bilang kandidata ng Miss Universe Philippines. Kung sasabihin mo na parang ang simple pa. Pero maghintay tayo, syempre, pag dumating na yung laban niya sa Miss Universe, kung ano yung ipapakita niya, kung kaya niya nga ba yung galawan na katulad na ipinapakita ni Michelle D. Ni Michelle D noong lumaban siya sa Miss Universe, kung ganun ba yung atake. So hindi natin alam, or yung galawan ni Atisa Manalo na ngayon sa Cosmo na talaga umaarangkada ng bonggang-bongga. At ang nakakaloka dito, pressured to para kay Chelsea Manalo kasi si Atisa nagpasabog ng ganito. So ang mga tao syempre mag-e-expect din na magpapasabog din si Chelsea Manalo ng mas bongga. At kung ano yung magiging resulta nito, hindi mo maiiwasan na magkaroon ng comparison. So, ganon. So, good luck. So, ako, para sa akin, sana hindi magpa-apekto si Chelsea Manalo sa mga basher, hindi magpa-apekto si Chelsea Manalo sa mga nakikita niya kay Atisa, na baka ma-pressured siya na ganito kabongga yung kanyang styling, at hindi ma-pressured si Atisa Manalo sa mga taga-Indonesia kasi binabash siya. Ako naman, doon sa mga nambabash kay Atisa, I think it's a sign na relevant yung kandidata natin. So, ibig sabihin, natatakot sila kasi nakitaan nila ng potential at nakitaan nila ng galing. Mas maloka ka kapag walang basher yung kandidata natin at puro positive lang yung sinasabi. Ibig sabihin, mani-mani lang yon. Ganon. So, dapat maging masaya tayo pag binabash siya ng Indonesian kasi parang feeling ko, wala namang magagawa yung mga taga-Indonesia kundi inggit ang kanilang nakikita dahil sobrang ganda naman talaga ni Atisa. So, yun. So, ako, para sa akin, siguro give time to Chelsea Manalo para sa kanyang paghahanda sa laban niya sa Miss Universe. And I think si Atisa Manalo naman ay feeling ko aarangkada naman talaga ng bonggang-bongga. At sana kung ano yung ipinakita niya ngayon ditong galawan ay ma-maintain niya yan hanggang sa dumating talaga yung competition. Mas mauunang mag-compete si Atisa sa September, and then follow ng kay Atisa, pagkabalik ni Atisa, eto naman si Chelsea Manalo naman ang pupunta para sa laban niya sa Miss Universe. Kasi parang kung mananalo si Atisa, medyo syempre pressured to kay Chelsea Manalo kasi
talagang susundan niya talaga itong si Atisa sa ganap. Lalo na ngayon, syempre, di ba, nakalaban niya to sa Miss Universe Philippines. Mas mataas yung expectation sa kanya kasi natalo mo yan. Pag once na manalo dito si Atisa Manalo, I think sana maging motivation yon ni Chelsea para makuha niya pa yung ikakapanalo niya sa Miss Universe. So, I wish na dalawang manalo ay maging panalo sa laban nila dito sa competition sa international pageant, sa Miss Cosmo at saka sa Miss Universe. And I hope na sana talaga mapagandaan nila to ng bonggang-bongga at maiuwi nila ang corona sa ating bansa. And I'm looking forward sa mga susunod pang mga update nila sa social media at saka looking forward na rin tayo sa pageant na sasalihan nila sa Miss Cosmo at saka sa Universe rather. Di ba? So, kayo ba? Na-excite ba kayo para sa kanila? Tingin ninyo, ano nga ba ang mga dapat bang idagdag kay Atisa Manalo at saka kay Chelsea Manalo para sa laban nila sa competition nila doon sa Miss Cosmo at saka sa Universe. So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin syempre yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you guys.